Kumusta? Alam mo, may isang tanang na parang laging bumabalik, lalo na siguro para sa mga taong maraming responsibilidad. Naranasan mo na bang pagkatapos ng isang successful na project o di kaya isang magandang quarter, may papuri, tapos sa gitna ng lahat na yon, bigla kang mapapaisip sa katahimikan. Okay, pero sino ba talaga ako pag wala lahat ng to? Oo. Yun yung tanong, di ba? Yun talaga. At yung mga materyales na shinare mo sa amin, ang ganda ng focus. Hindi ito tungkol sa, alam mo na, new leadership hacks Hindi. or time management strategies. Mas fundamental siya. Bumabalik tayo sa pinaka-basic na tanong na yun. Sino ka ba talaga? Exactly. Pinitignan natin yung konsepto ng identity para sa mga leader. Pero hindi sa paraang na i-build mo ang brand mo. Iba to. Ibang-iba. Ito'y tungkol sa pag-discover ng isang pundasyon na, na hindi nayanig kahit ano pa ang mangyari sa karir mo. Tama! At yan ang misyon natin dito. Talagang himayan yan. Titingnan natin kung bakit ang pagkakaroon ng matatag na identity ay hindi lang isang nice to have or pang-retreat lang. Hindi siya luho. Hindi. Based sa mga sources mo, isa itong stratehikong pangangailangan. Ito yung nakakaapekto sa lahat. Kung paano ka magdesisyon under pressure, Oo. paano ka mag-handle ng failure, at sa huli, kung anong klaseng legacy ang maiiwan mo. Ito, kumbaga, mission-critical stuff. Sige, let's unpack this. Ang simula raw ng lahat, na medyo nakakagulat, ay hindi sa malalaking public scandals. Hindi. Maraming leadership crisis, ayon sa binabasa natin, ay nagsisimula sa isang napakatahimik na lugar. Sa loob. Sa kalooban mismo ng leader. Doon sa mga quiet moments na walang nakakakita. Totoo. At may isang powerful na kwento dito na ginamit as a case study. Isang leader, tawagin na lang nating Daniel. Okay. Kung titingnan mo yung resume niya, aakalain mong he has it all. Magandang titulo, mabilis na lumalaki yung kumpanya, well-respected sa industriya niya. Nasa kanya na ang lahat sa paningin ng iba. Oo, pero sa likod ng lahat ng yan, aaminin niya sa sarili niya na pagod na siya. Hindi lang yung physical na pagod, kundi isang malalim na pagod sa kaluluwa. Soul level na pagod. Yun. At ang tanong na bumababagag sa kanya gabi-gabi ay, kung bukas tanggalin sa akin ang titulong ito, sino ako? Grabe yung tanong na yan. At yung kwento ni Daniel, yan yung perfect example ng tinatawag sa material na identity confusion. Identity confusion. Oo. Pero ang fascinating dito, hindi ito laging nararamdaman bilang kalituhan. Ang pakiramdam nito sa araw-araw ay pressure, bigat, yung parang endless na akyatan. Ah, okay. At ang ugat nito ay kapag yung sense of worth ng isang leader ay nanggagaling sa labas, sa numbers, sa dami ng followers, sa papuri ng board, Sexternal. sa external, tama. Kapag yung sino ako ay sinasagot ng kung ano ang nagawa ko, doon nagsisimula yung bitag. Nagiging isang walang katapusang performance para patunayan ng isang bagay. Grabe, at parang checklist yung binigay ditong sintomas, no? Nakakakilabot na yung ilan eh. Sabi rito, yung mga leader na dumadaan sa ganitong internal crisis. Sige. Una, yung mga desisyon nila, mas madalas nakabase sa takot na may mawala. Takot na bumaba ang sales, takot na umalis yung tao. Takot na mapintasan. Yon, imbes na sa kung ano talaga ang tama. At pangalawa, hindi sila makapagpahinga ng hindi nakakaramdam ng guilt. Naku yan. Yung weekend o vacation, parang ninanakaw lang na oras, di ba? Kasi pag huminto ka, parang humihinto rin yung value mo. Ang daming makaka-relate dyan sigurado. Ilang leader kaya ang tumatango ngayon habang nakikinig sa atin? Totoo, at ang pangatlo ay yung sobrang apektado sa kritisismo. Oo. Hindi lang yung trabaho mo ang pinupuna, ang pakihamdam mo yung buong pagkatao mo yung inaatake. Kasi nga, Isa na. naging isa na. Yung trabaho mo at pagkatao mo, isa na lang. At ang huli na konektado sa kwento ni Daniel ay yung matinding pagod na tinatago sa likod ng mga ngiti at achievements. Burnout. Isang burnout na hindi lang pisikal kundi emosyonal at espiritual. Nakaka-relate ako dun sa nararamdaman ni Daniel, yung bigat, parang may dalawang boses sa isip mo na nag-aaway. Oo. At yun pala, yun mismo ang tinutukoy sa sources mo. Dalawang magkasalungat na script tungkol sa kung paano natin dapat tingnan ang sarili natin. Oo. At dito nagiging malinaw yung conflict.
Ang unang script, yung script ng mundo ay simple lang. Ang identity mo ay isang proyekto. Isang proyekto. It's something you build, you invent, you achieve. Ito yung naririnig natin palagi. Build your personal brand. Make a name for yourself. You have to be a self-made man. Yan. Ang premise nito ay nagsisimula ka sa zero at kailangan mong magtrabaho para magkaroon ng halaga. Which sounds very motivating, di ba? Parang American dream ang datingan. Magsumikap ka at mararating mo ang gusto mo. Mukhang ang motivating pero ayon sa mga materyales mo, ito rin yung recipe para sa burnout na dinaranas ni Daniel. Kasi kung ikaw ang nagtayo ng identity mo, responsibilidad mo ring i-maintain yan, protektahan at palakihin araw-araw. Nakakapagod. Nakakapagod. Ngayon, may inilalatag ditong isang radical na alternatibo. Isang script na nakabatay sa mga sinaunang teksto, tulad ng Biblia. Okay. Dito, ang identity ay hindi nililikha. Ito ay tinatanggap. It is a gift, not an achievement. Okay, that's a big shift. Tinatanggap, hindi binubuo. Malaking malaki. Tingnan mo yung mga examples na binigay. Bago pa man bigyan ng trabaho si Adan sa hardin, Bago pa man may ginawa. wala pa. Bago pa siya magpangalan ng mga hayop o mag-alaga ng halaman, idiniklara na siyang nilikha sa imahe ng Diyos. May halaga na siya. May value na agad. Agad. Ganon din kay Jesus. Bago pa siya mag-umpisa ng ministry niya, bago pa siya magpagaling o mag-perform ng miracles, narinig niya yung boses mula sa langit. Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Nauna yung declaration. Nauna ang declaration sa performance. Being before doing. Pagkatao bago ang pagkilos. Yan mismo. Yan ang core principle. Kapag yan ang pundasyon mo, ang lahat ng ginagawa mo ay nagiging expression na lang ng kung sino ka na. Hindi na patunay. Hindi isang desperadong pagtatangka para patunayan na may halaga ka. And that changes everything. At kapag hindi natin naiintindihan yung being before doing, Yan. doon tayo nahuhulog sa mga bitag. Tinawag ito sa sources na maling pagkakakilanlan or false identities. Tatlo yung binigyan ng diin. Yung una, ang performance identity. Ito yung pinaka-common siguro, lalo na sa corporate world. Ang equation nito ay self-worth equals net worth. O kaya self-worth equals output. Ang hustle culture. Hustle culture on steroids. Yung pakiramdam na kung hindi ka nag-post ng bago mong achievement sa LinkedIn this week, parang wala ka ng kwenta. Nakakapagod yun, di ba? Sobra. At ang delikado dyan, kapag tumama ka sa isang failure, isang project na hindi natuloy, isang target na hindi naabot, Hindi lang yung project ang failed. hindi, ang tingin mo ikaw bilang tao ang failed. That's the trap. Grabe. Ang pangalawa, approval identity. Ito yung pamumuno para sa palakpak. Leadership by likes. Oo, leadership by likes. Yes. Ang pangunahing motibasyon mo ay yung takot na hindi ka magustuhan, na may ma-offend ka, na may umalis sa team mo. People pleasing. Total. Ang classic example na binigay dito ay si Haring Saul sa Old Testament na laging sinasabi, natakot ako sa mga tao, kaya sunod ko sila. Ah, oo. Ang opinyon ng publiko ang nagiging kompas niya, hindi ang kanyang convictions. Sa modernong panahon, ito yung leader na hindi makapag-decide nang hindi muna nagpapasurvey. O yung laging tinitingnan ng comment section. Yun. Ang hangin ng opinyon ng iba ang nagpapatakbo sa barko niya. At yung pangatlo, na siguro pinakatinatamaan ng mga taong nasa posisyon, ang positional identity. Naku, Ito yung pagkakalito sa pagitan ng titulo at pagkatao. ito yung kapag tinanong ka kung sino ka, ang sagot mo ay, ako ang Vice President for Operations. Yung business card mo, Naging birth certificate mo na. delikado ito. Kasi kapag ang identity mo ay nakakabit sa posisyon mo, gagawin mo ang lahat para protektahan yung posisyon na yon. Kahit maging unhealthy na. Kahit maging unhealthy na. Hindi mo na kayang i-challenge yung status quo kasi baka ikaw ang matanggal. At pag dumating yung araw ng retirement o restructuring, Guguho ang mundo mo. guguho talaga kasi yung pundasyon mo nakatayo sa isang bagay na temporary lang pala. So kung babalikan natin si Daniel, malino na halo-halo yung pinagdadaanan niya. Siguradong may performance identity siya.
Sigurado. Dahil sa pressure ng organisasyon at tsak na may positional identity rin dahil sa titulo niya. Ang tanong ngayon ay, paano siya makakaalis doon? Paano natin maiiwasan yung mga bitag na yan? Dito napapasok yung solusyon na inilatag sa mga materyales mo. Isang napakagandang framework. Okay. Tinawag siyang Leadership Alignment Formula. Simple lang pakinggan pero sobrang powerful ng logic nito. 4 na hakbang: identity, purpose, integrity, impact. Identity, tapos purpose, integrity, tapos impact. Oo. At ang pinakamahalagang salita dyan ay yung arrow. Ang pagkakasunod-sunod ay non-negotiable. Okay, sige. Himayin natin yan. Magsimula tayo sa simula. Identity. Ito ang pundasyon ng lahat. Ito yung malinaw na sagot sa tanong na, sino ako, hiwalay sa lahat ng nagawa ko, sa lahat ng titulo ko, at sa opinyon ng ibang tao. Yung core. Yung core, mula sa perspective ng source mo, ito yung pagsagot sa tanong na, sino ako sa harap ng Diyos? Yung pag-angkla sa katotohanang ikaw ay minamahal, tinawag, at may halaga. Hindi dahil sa performance. Hindi dahil sa performance, kundi dahil sa iyong pagkatao. Para sa isang taong tulad ni Daniel, ang unang hakbang ay hindi gumawa ng bagong 5-year plan. Hindi. Ang unang hakbang ay umupo sa katahimikan at sagutin yung tanong na yon. At kapag matatag na yung pundasyon na yan, doon palang dumadalo yung pangalawa. Purpose. Eksakto! Ang purpose, based sa formula na ito, ay hindi isang bagay na iniimbento mo para maging exciting ang buhay mo. Hindi siya galing sa labas. Hindi. Ito ay isang bagay na dinidiscover mo na natural na dumadaloy mula sa kung sino ka. Hindi na ito ambisyon na galing sa ego, ito ay isang misyon na akma sa disenyo mo. Dahil kilala mo na ang sarili mo. Oo. Dahil doon, alam mo na kung anong mga oo at anong mga hindi ang dapat mong sabihin. Hindi mo na hahabulin lahat ng oportunidad. Pipiliin mo na lang yung tama. Yung tama, yung naka-align sa iyong identity. Ang purpose ay nagiging expression ng iyong identity, hindi isang paraan para buin ito. Okay, so identity, then purpose. Ang pangatlo ay integrity. Akala ko yan ang dapat laging nauuna. Yung pagiging tapat. That's a great question. At yan ang common misconception. Marami kasi sa atin, ang tingin sa integrity ay isang listahan ng mga dapat gawin. Checklist. Oo, checklist, huwag magnakaw, huwag magsinungaling, mga actions of integrity. Pero, sabi sa material, ang tunay na kahulugan ng salitang integrity ay galing sa salitang integer, na ibig sabihin ay whole number. Wholeness. Pagiging buo. Pagiging buo. At hindi ka pwedeng maging buo kung hindi mo muna alam kung sino ka, identity, at kung saan ka papunta. Purpose. May sense. Kung wala yung dalawang yon, ang integrity mo ay performance lang din, isa lang sa mga maskara na isinusuot mo. Pero kapag malinaw ang identity at purpose mo, Nagiging natural na lang. nagiging natural. Yung sinasabi mo sa meeting, yung iniisip mo sa kotse at yung ginagawa mo sa bahay, nagiging isa na lang. Kasi isa na lang din ang pinanggagalingan ng lahat. Wow, that makes so much sense. Hindi na siya checklist, kundi resulta. At ngayon, yung huli na nakakagulat na nasa dulo ng formula, impact. Yan! Teka, hindi ba't yan ang goal ng lahat ng leader? Begin with the end in mind, di ba? Bakit parang baliktad ang sinasabi dito? Isa na namang aha moment yan. At yan mismo ang radikal na sinasabi ng framework na ito. Hindi nito sinasabing hindi mahalaga ang impact. Okay? Ang sinasabi nito, ang impact ay bunga, hindi ugat. Bunga, hindi ugat. Okay. Maraming leader, tulad siguro ni Daniel, ang nagsisimula sa dulo. Ang goal nila ay, gusto kong magkaroon ng malaking impact. Nagsisimula sila sa impact. O, dahil yun ang goal, napipilitan silang mag-manipulate, mag-shortcut, magkompromiso ng values para lang maabot yung resulta. Ah, At yan din ang dahilan kung bakit sila na-overburned. Kasi pinipilit nilang mamitas ng bunga sa isang punong wala pang malalim na ugat. so parang sinasabi dito, wag mong habulin yung impact, habulin mo yung alignment. Precisely. Focus on the alignment of your identity, purpose, and integrity. And at kapag naka-align na yan, yung tunay, pangmatagalan at makabuluhang impact ay natural na susunod. Hindi na kailangang pilitin. Hindi na. Magiging inevitable na siya.
At ang ganda dito, hindi lang ito teorya. May binabanggit sa sources mo na isang practical tool, identity mapping. Oo. Isa itong exercise kung saan sinusulat at sinusuri mo yung mga iba't ibang aspeto ng pagkatao mo. Yung mga kalakasan mo, mga spiritual gifts, mga iba't ibang roles mo. As a father, a mentor, Yun! At yung nararamdaman mong divine purpose. Ang goal ay makita mo ang buong mosaic ng pagkatao mo, hindi lang yung one-dimensional na leader na nakikita ng mundo. sa huli, pagkatapos nating pag-usapan ang lahat ng ito, mula sa krisis ni Daniel hanggang sa formula ng alignment, ang pinakamalaking takeaway para sa akin ay simple lang. Sige. Ang pamumuno na nagiiwan ng tunay na marka ay hindi nagsisimula sa kung ano ang ginagawa mo, kundi sa kung sino ka. Amen to that. Yung pag-unawa na ang identity mo ay isang regalong kailangan mo lang tanggapin at hindi isang tropeyo na kailangan mong paghirapang mapanalunan, yun ang nagpapalaya sa iyo para mamuno ng may tapang, kapayapaan at tunay na lakas. Couldn't have said it better. Kaya para sa iyo na nakikinig, iiwan namin sa iyo ang isang tanong na pagnilayan. Okay. Ito ay isang tanong na hinango mismo sa mga sources mo, na kayang baguhin ang buong pananaw mo sa araw-araw. Sa halip na ang unang tanong mo sa umaga ay, ano ang kailangan kong gawin ngayon? Anong ipapalit natin? Subukan mong palitan, itanong mo muna sa sarili mo, sino ako sa harap ng Diyos sa sandaling ito? Ano kaya ang posibleng magbago kung sa bawat desisyon, sa bawat meeting, at sa bawat pagsubok na haharapin mo ngayong araw, magsisimula ka muna sa pundasyong iyan?